Magandang umaga po mga kabambo. Balik na naman tayo sa Hamnidas Bamboo Farm. Balik tayo sa ating channel. Itong nakikita nyo ay itong aking mga iron bamboo, no? Propagules. Ito'y ready na po, no, sa tagulan para itanim natin. Ang ituturo ko sa inyo ngayon ay kung paano magparami ng iron bamboo, no? Isa sa pinakamabilis na paraan na ginagawa ko. Matagal ko na itong gustong ituro sa inyo, kaya ngayon nagkaroon ako ng time para ituro sa inyo. Natutunan ko ito sa aking research, no? Mga researches na ginagawa ko. Kung mayroong magtatanong sa akin kung saan ko natutunan itong mga ginagawa ko, yung iba natutunan ko sa seminars. Pero itong ipapakita ko sa inyo ngayon ay itong sarili ko lang pong natutunan, no? Based on my researches. Mga 3 years ago, nagka-interest akong matuto kung paano magparami ng bamboo. Kaya nag-research ako sa internet. May nakita akong aklat ng INBAR, no? International Bamboo and Rattan Organization. Merong itinuturo doon mga iba-ibang paraan kung paano magparami ng bamboo using seeds, no, using cuttings. At isa sa nagustuhan ko doon yung tinuturo nila na tinatawag na macroproliferation o bamboo, no? Isa sa pinakamabilis talaga for mass propagation. Pero yung tinuturo doon ay kung ang gagamitin natin ay ang seeds, no? Kapag magkaroon tayo ng seeds, madali lang magparami. Sinubukan ko ito sa iron bamboo, kaya ito na ngayon ang lagi kong ginagawa. Meron pa akong iba pang natutunan, na-discover na paraan, at siguro sa ibang video ko na naman ituturo sa inyo. Kaya sa ngayon pa lang, sabihin ko na sa inyo, mag-subscribe dito kayo dito sa aking channel para masundan nyo, no? Mayroon pa akong maraming ituturo sa inyo. Ito ay mga natutunan ko sa sarili kong parang experiment, no? Kasama nung mga natutunan ko sa mga research. So bakit ko ba ito ginagawa? Bakit ko ito tinuturo sa inyo? Baka magtanong kayo, no? Anong buwan na ba tayo ngayon? May 26 ngayon, 2024, no? Patapos na po ang El Nino. Naranasan natin yung matinding init talaga. Ang dami sa atin nagko-complain, nagre-reklamo, bakit ganito, no? Ayaw natin ng ganitong klima. Marami na pong nasisira, no? Sa agriculture natin, no? Marami pong mga tanim na nasisira dahil sa El Nino. At kahit na sa education natin, merong panahon na walang pasok dahil sa sobrang init. Dami kong narinig talaga, nagreklamo, nag-complain. Kaya lang, ano bang ginagawa natin para matulungan natin ang ating kalikasan, para hindi na masyadong mainit ang klima natin. Merong nagsasabi hindi naman siguro yung bamboo yung talagang mag save sa atin, no? Pero ito yun sa isang paraan, no? Maliban na sa pagtatanim ng kahoy, itong bamboo rin ang isa sa pinakamagandang itanim, no? May mga pag-aaral na nagsasabing ito ay nag-absorb ng carbon dioxide, no? Mas marami pa itong na-absorb na carbon dioxide kaysa kahoy, at saka 35% more, no, ang oxygen ang i-release niya sa ating environment. So ituturo ko ito ngayon kasi para sa akin, no, urgent na itong talagang dapat nating gawin para sa mitigation ng climate change.
hoping na yung mga makakita nito ay gagawin din ito, at yun, sabay-sabay tayo magtanim tayo ng maraming bamboo. Alam naman natin kung ano yung benefits ng kawayan, hindi lang sa environment kundi pati na sa livelihood. So ganun. Kasi kapag paunti-unti lang yung itatanim natin, no? Konti lang yung magpropagate ng kawayan, at saka yung iba ang mahal rin ng seedlings. So mas mabuti na yung alam din niyo para mas mabilis din kayong magparami, at saka mabilis rin tayong makatanim ng maraming kawayan. Kagaya ng sinabi ko, hindi naman talaga ito parang secret, no, na paraan. Kasi nakasulat na ito sa mga aklat. Kung siguro kapag tayo nagtitiyaga tayong mag-research, siguro natutunan na natin to, no? Kaya itong gagawin ko ay nagpapapadali, no, sa inyo kung paano kayo matututo. Kasi matagal rin yung research na ginagawa ko, tapos pinapractice ko pa. Sa Facebook naman, I think mga 2 or 3 years din, kapag nagtitiyaga rin kayong magbasa ng mga comments sa Facebook tungkol sa mga bamboo propagation sa mga different groups, no? Katulad ng Bamboo Network Philippines, na isa rin din ito sa mga discussions, no? So itong ginagawa ko ay hindi na talaga ito parang secret. Marami nang nakakaalam nito. Hindi ko lang alam kung yung mga nakaalam nito ay ginagawa nila ito. So yeah, para sa mga magpursige, ito ay good news para sa inyo. At kung balak nyong magkaroon ng nursery, isa ito sa paraan, no? Magandang idea po ito na matutunan ninyo. At para po sa mga nagkaroon na ng nursery tapos nahirapan pa rin, no, magparami ng mabilis ng iron bamboo, so ito malaking tulong din po sa inyo. So yung purpose ko nito ay yung advocacy nga natin, no, for climate change mitigation. Kaya hoping din ako na i-share din yun ito sa iba, no? Kung kapag mayroon kayong alam ng mga taong alam nyong gusto ring matutunan ito, pwede nyo rin itong i-share, no? Para sabay-sabay tayo. Share nyo itong video na ito para makita rin nila. Kaya ito na, ipapakita ko na sa inyo kung paano mag-propagate ng iron bamboo. So mga kabambo, ito na yung gagamitin natin. Itong isang pot. Gamitin natin yan sa sample, no? Kung paano mag-propagate ng iron bamboo, no? Isa sa pinakamabilis na paraan. So ipapakita ko sa inyo ito ngayon. Tapos ito, hinanda ko itong tubig. Ito importante kasi itong tubig, no? Pagkatapos nating separate yung mga na-separate, lagay muna natin sa tubig, ibabad muna natin sa tubig bago natin ilagay sa tigi-isang bag na naman. Ito yung mga 6 months na nasa pot, tapos dinaanan tayo ng mahabang mainit na panahon, kaya hindi masyadong lumaki. Ito natin, ito may bago nang tumubo. Nung umulan, mabilis itong lumabas. So makita natin ilan ito, 1, 2, 3, 4, 5. Yung original na puno niya namatay. Okay lang yan.
mayroon namang isang tumubo na bago. So ang unang gagawin natin ay tatanggalan natin ang lupa. Ito. So meron akong ituturong technique sa inyo kung paano magtanggal. Kasi kapag pwede pang gamitin yung pot ulit, magagamit pa natin. Sayang naman kung itatapon natin kung magagamit pa. So ilagay nyo lang yung kamay nyo dito. Ganyan. Tapos ganyan. Dito. So dami na niyang roots, oh. Kapag ito'y itatanim na natin permanently, talagang hindi na tayo matatakot na mamatay kasi ang dami na niyang roots. So tatanggalin natin ito. So nandito na. Ayan. Kita na natin yung rhizomes nila. Itong kagandahan sa iron bamboo guys, kasi kahit na tayo, hindi na tayo gagamit ng cutter, pwede na natin i-separate ito. Ako hindi na ako gumagamit ng cutter pag separate nito. Ito lang. Yan. Oh. Tanggal na. Ito naman. Yan, ganyan lang. Oh. Tapos ito, pagwalayin naman natin. Ayan. So tatlo na sila. Makikita natin guys, medyo bata pa itong kanyang roots na itong bago. Kapag alanganin po tayo, baka hindi mabuhay, pwede nating sama muna natin dito sa isa, no? Na mas matanda pa para magkaroon pa ito ng support. Saka pagdating naman ng ilang buwan, pwede na naman nating i-separate ito at dadami pa ito. Magkakaroon pa ito ng maraming shoots din. So mga 5 buwan, naabot naman ito ng 5. Ayan, or 4. Yung iba, 6 pa nga. So talagang mabilis ito. Ayan. So yung isang pot natin, nagkaroon tayo ng 4. 1, 2, 3, 4. Tsaka ito, lalaki naman ito, pwede natin separate. Tsaka ito, kapag mag-mature na, okay na yung roots nya, pwede na natin i-separate. Lagay naman natin ito sa bag. Ang bag na gagamitin ko ay ito, 5x5x8. Kapag makahanap kayo ng mas mahaba pa nito, mas okay na 5x5x18, ganyan.
So pagkalipas ng mga ilang minuto na nakababad, pwede natin ilagay ito sa pot. Mas okay din kung gusto niyo, lagyan natin ng growth hormone itong tubig. Yan, nilagyan ko yan ng anaa. Mabibili naman yan sa mga tindahan ng mga farm supplies. So ito papakita ko sa inyo. Oh, tingnan nyo yung roots niya. Galing, ganda. Yan. Bakit mabilis ito guys? Bakit isa to sa pinakamabilis? Isipin nyo na lang yung isang pot, pagkatapos ng ganyan, pagkatapos ng 5 buwan, abot na siya ng 5. Sabihin natin mag-average ng 5. Mayroong 4, mayroong 5, baka mayroon ng 6. So sabihin natin mag-average ng 5. So simula ngayon, pagkatapos ng 5 months or 6 months, ito yung 4 ito. So ito yung magiging 20. So padaanin naman natin yung separate natin ito. Separate na naman natin pagkatapos ng 5 buwan or 6 na buwan. Yung 20 times 5 magiging 100. Yung 100 pagdaan ng 5 or 6 months na naman, magiging 500. Tapos yung 500 magiging 2,500. So ilang taon yun? 5 naging 20, 6 months. Another 6 months naging 100, plus another 6 months nagiging 500. So 1 month and a half yun, 1 year and a half. Plus another 6 months, 2 years, ilan na? 2,500 na. So yung isang pot nyo na nakaseparate kayo ng 4, nagiging 2,500 in 2 years. Di ba mabilis? Napakabilis po. So kapag mag-umpisa kayo kahit 20 pieces lang ng iron bamboo propagule, ilalagay nyo sa bag, tapos hintayin yung 6 months. Yung 20 after 6 months ay magiging 100 na. Pagdating ng 1 year, yung 100 magiging 500. Pagdating ng 1 year and a half, yung 500 ay magiging 2,500. O di ba ang bilis?
So after 1 year and a half, may 2,500. So ang gagawin nyo, kung gusto nyo nang magbenta after 1 year and a half, pwede na kayong after 6 months, no? Yung 2,000 hindi nyo na i-separate, pwede na yung itanim. At saka yung natitirang 500 ay siya namang i-separate nyo. So yung 500 times 5 magiging 2,500 na naman after another 6 months. So pwedeng ganun na yung gawin nyo, paulit-ulit. Yung 2,000 ibibenta nyo, yung 500 ay pwede nyo pa rin i-separate. Pero kung gusto nyo magkaroon ng talaga ng marami, so try nyo 1,000 ang gagamitin nyo para i-separate. So yung 1,000 after 6 months ay magiging 5,000 na kagad. So ibenta nyo na naman yung 4,000, yung 1,000 ay yun ang i-separate nyo. So ganun lang. So steady na, meron na kayong stocks. Hindi na kayo problema kung paano pa yung ibang paraan ng pag-propagate, no? Hindi na kayo gagamit ng cuttings kasi meron na. Tuloy-tuloy na. So nag-umpisa lang kayo sa 20 pieces. Tapos maghintay nga lang kayo ng 1 year and 6 months bago kayo makabenta, no? Kung gusto nyong makapagbenta ng thousands. Kapag meron kayong pinatubo ngayon na iron bamboo na from cuttings, gagawin nyo lang, maghintay kayo ng 6 months. Huwag nyo munang ibenta. Tapos kapag marami na yung shoots nya, separate nyo, katulad ng ginagawa ko. Tuloy-tuloy na yun. At kung wala naman kayong any propagule ng iron bamboo sa ngayon, pwede kayong bumili sa akin. Mag-message lang po kayo or mag-text. Maglalagay po ako ng contact number ko sa baba, pati email ko at saka Facebook account. Tingnan nyo lang doon, kontakin nyo lang ako. So ganun lang guys, mabilis lang. Sabay-sabay tayo, no, na magtanim para sa ating kalikasan, no, for climate change mitigation. Ito yung mabilis na paraan. Kailangan na talaga nating tulungan, no, yung kalikasan natin, yung Mother Earth natin. Sobrang init na talaga. At saka hindi lang naman yung purpose na sinasabi ko. So, una, may pera po sa kawayan. At saka iron bamboo po itong pinag-usapan natin. Ito yung pinakamatibay na kawayan, no? Marami pong kagamitan nito. Multipurpose po ang gamit nito. Pwede itong gawin, no, gamitin sa buildings, yung poles mismo niya, or pwede itong gawing engineered bamboo or sa furniture, no? Marami pong gamit at saka napakatibay po nito. At wala tayong problema nito dito sa Pilipinas kasi nasubukan na natin itong itanim, no? Marami na ito dito sa ating bansa at hindi ito nag-require, no, katulad ng sinabi ko sa isang video, hindi ito nag-require ng mataas na elevation, no? Kahit sa mababa lang na lugar ay tutubo ito. So kung gusto niyo pang may matutunan tungkol sa iron bamboo, panoorin niyo rin yung ibang videos ko tungkol sa kung saan ito magandang itanim, no? So ganun lang. So do not forget to subscribe at i-like nyo ito. At kung meron kayong kakilala na may interest din na sa kawayan na katulad nyo at gusto nyo ring tulungan para marami na rin tayong makapagtanim, no? Sabay itong makapagtanim ng maraming kawayan, i-share nyo po ito sa kanila. Yun na po, at sana may naitulong ako sa inyo. Maraming salamat po.